morning, BFF! O, di ba ang ganda talaga dito sa loob ng Intramuros? Kita mo naman, bilong na bilong tayo dito kasi ang daming mga Kastilang tumira dati dito sa Wall City at bagay tayong mga mistisa dito. Ha? Mistisa. Tsaka di ba ang daming pwedeng puntahan dito tungkol sa ating kultura at lalo na sa kasaysayan natin? Why not? Let's Mag-explore na. Oh, tama English tayo. talaga. Mag-explore tayo. Let's explore. Tingnan mo ito, oh, BFF. Aha. Ito ang Manila Cathedral. Correct. Ang Nakakaloka laki, ang yun. ganda. Ang tagal-tagal na nito. No? Correct. First time mo ba dito? Hindi naman. Mayroong mga taping akong ginawa dito pero hindi ko siya masyadong nalibot. At saka BFF, tingnan mo yung mga bike, oh. Gawa pa to sa bamboo. Anong kawayan nga ite? Kuya. Kuya, Talaga naman nakatambay kayo dito. gawa ba talaga to sa bamboo? Yes, it's pure bamboo made strong as steel po yan. Anong tawag dito? Bamboo bike. Bamboo For bike. Sikat to dito sa ano? Yes, actually it's one of the project of the Gawad Kalinga Victoria. So part of the income goes to charity, children with cancer. We also provide livelihood program. Bro, good boss. Kayo ba naka-invento nitong bamboo bike? Actually, ang founder nito si Mr. Brian Benitez Bacloylan, which is Phil-Am siya. Phil-Am. So siya yung founder talaga ng bamboo. Pinaparenta nyo ba to? Yes, O- meron po kaming rentals dito for children or for students. Ang cost na lang is 100 each per hour. Pero what if gusto kong bumili ng bamboo bike? Pwede pong bumili. Sa halagang? The price range start po from 15,000 can up to 80,000 pesos. Kasi naman, Ganun sobrang kamahal. quality. Ayan o, malakas na malakas at pwedeng pang arangkada. Testingin natin? Why not? Sige. Ah, sige. Kita niyo sa halagang 100 pesos, makalilibot nyo ng buong Intramuros. Let's go, BFF. Habang abala kami sa pamamasyal gamit ang bamboo bike, aba, ang mga guests din ata namin na sina Will Dasevich at Lovely Abelia mukhang naggala na rin dito sa Intramuros. Ang ganda Museo de San Agustin. So ngayon po, papasok na po kami dito ngayon. And we are so excited. Tatanaw ko, let's check it out! Hello Yes, po. good afternoon San po. Agustin Good Museum. afternoon po. Yes, God bless you. So tara na po. Kunyari, check it out. Father, ang dami natin ngayon, no? Ang ganda. Father, gano'n na po siya katagal na nandito po sa ano? Well, ito mga 6 months na kasi renovated the museum. Okay. So wala pa ito dati. Okay po. May movie theater? Parang mag-movie Pwede po theater ba na kami tayo. Oo nga. May popcorn ba? Father, ano po pinapalabas dyan? Ang makikita niyo sa loob ng museum namin. Ah, okay So po. bago kayo mag-ikot, Alam na po namin. Okay. during the time sa Spaniards, Okay po. hindi makakapasok mga babae dyan, puro na lalaki. Ay talaga, so okay lang po ako, Father, na makapasok? Mukha naman po akong lalaki. Char lang. Bakit po, Father, hindi po pwedeng pumasok ang Ito girls? konvento ito ng mga frailes, no? Ay, ang ganda. Salamat, Father, sa asikaso sa Let's amin. enter here. Wow. The Ayun. founder of Visita Manila nandun. Alam mo nyo yun? Father, ilang taon ba tong church na to? Or gano'ng kaluma? 400 years to? Alam mo ba, Father, tuwing nakapasok po ako ng simbahan, talaga naiiyak ako kasi feeling ko, Ano? yung magmatre? nararamdaman, Magmatre. hindi naman, Father. Kasal kayo dito. Opo, Father, hanapin ka namin. Kami? Oh, Kaming dalawa? why not? Miguel Lopez de Legazpi. Siya po si Miguel Lopez Lopez de Legazpi. As in like Legazpi Street? Legazpi yun? Gusto Or the first 1570. Governor General of the Philippines. Okay po. And then the pictures, they were painted by the Italian painters, no? At itong mga chandeliers, they came from Paris. Wow. So lahat ng nagpintura dito, mga banyaga, yung mga iba't ibang disenyo? Ang laki talaga ng mga pintura, Ang laki pala no? talaga, no? Malo mga pintura. Gano'ng kaluma nito? Mga 100 years. Wow! Wow.
Talaga ito mismo? Kasi ang original nito galing sa Spain po. Para po sa mga nakakaalam, Ilonggo din po si Father. So, kababayan ko po siya. Kaya minsan po napapa-Ilonggo si Father habang Alam ko nagtutour lang kami. is maayong aga, kaunata. Siyempre, yan ang pinaka-importante. Wow, ay, ito sige. Father. Amang meron po. Ano ba mga to? Sa nilalagay yung mga bones, ashes ng namatay. Oh, Father, pwede po ba kami makiupo rito nang maranasan man lang po namin? Wow. Pwede ba tayo kumain? Father, or- ito Tunay po ba yung talaga to? Gas lang yun. Ay, Pero ito po, Father, yung kasama si Jesus. Tama po ba? Tableton, mga frailes Also po? kumakain dito. Nung panahon, no? Pero Father, ang bongga, no? ay, peketa pala to. Nakakagutom na ako. Sibog na tayo. So, ang tawag dyan, Baroque altar. Yes, Baroque altar. Baroque tulad ang Tagalog ko. Joke. Bakit Baroque? Wala lang. Kasi from Spain. Hindi Tagalog yan. Nabalitaan po namin na nandyan po ang bones ni Juan Luna, ang ating sikat na pintor. Ayan po, kung nakikita niyo po. Isa po sa mga bayani natin. Ang yun nila dati parang big. Tama. Tama. Monument ito sa mga pinatay ng mga Hapones. Japanese. During Second World War. Paano? Hindi lahat pa dito. Pero ito, marami nga tinatay. Ibig sabihin, Father, itong mga pangalan na to, Pinatay. ito po yung mga pinatay. Dito po mismo. Halika na, Father, out na tayo. Father, kaka-chokot dito eh. Salamat po sa inyo. Thank you so much, Father. Yes po, God bless you more po, Salamat talaga Father. sa lahat ng tour. That's really nice. Thank you, Father. God bless po. Salamat po. Thank you, Father. Lovely! Kumusta? Bubay! Oh my God! Kumusta, Bubay? Na-miss kita! Dito ka talaga magkikita. Dali ah. Yata ka. Ano ba ginagawa niyo dito? Siyempre, alam ko naggagala kayo, pero anong gini-enjoy niyo dito? Nandito kayo sa Intramuros. Naku, ate. First time ko to pumunta talaga rito sa Intramuros. Talagang umikot-ikot kami para mapasyalan yung mga napuntahan Oh, natin. mga simbahan, kung ano-ano pa, ano. Ay, tsaka naka-bamboo Oh, bike well, din bilang kayo. nakasalubong namin kayo na ang magiging guest dito sa Yan ang Morning! Si Lovely at saka si Will. Siyempre, si Lovely makikita natin siya sa Sunday Pinasaya. At si Will, yung sinasabi mo Ay, sa nako, akin. bukod sa mga nagba-viral ang kanyang mga videos sa Facebook at sa Instagram. Nako, madaming proyekto to ngayon. Hi, miss you. I know, I miss him. Alam mo, Matagal na, no? na-curious lang ako ha. Paano mo nalaman yung mga salitang kabekian? Well, nung pumunta ko dito sa Pilipinas, natuto ko kasi nagmamodeling ako, backpacker, Okay. di ba? And Backpacker. ayan, natuto lang ako dyan sa mga kabeks, yung mga makeup, hairstylists, lahat sila. So, natandaan mo lahat. Oo, naalala ko Pwede mo lahat. mag-sample na magsalita ka ng dire-diretso na maraming sinasabing kabekian? Ayan. Okay. Jumusta mga Becky, ang sugar ever hindi kami nakita, di ba? And, 48 years hindi ako nag-isplok ng ganers. Grabe, just Tom Jones na ako, Kel. Tom Jones talaga. Girls. O sige, ganyan ka, pero may pambato ako sa'yo. Eto si Lovelyn. Kung ganyan ka magsalita, eto, mabilis magsalita. Oo nga. Sige nga, Oo, pakilala mo. talaga. Pakilala mo. Oo, Huwag hindi pahiya, na Lovelyn, ganyan. ha? O, din ka sa bumakagto. Ang nga at kadugay sa imo kagay na pa ako nagahulat sa imo. Din ka nagakagto. Kagay na pa ako nagabike. Hindi ka nagkagto. Ano yung primo-primo? Takali rin wala tayo may Ano yung mo? Oh, di ba? Mga So, Ilocano naman. yan ang dapat mo matutunan. Ay, oo, Ikaw? Ilocano. Nyamo to na ako talaramidin nyo. Yapo na bambanu ako na purang di ba namin ka makakasi kami mo ta. Ay, Diyos ka, nakakaloka. Ano man nakita ko si Miss Maya na nakita ko ginang face ko. Ayan! Nakita ko ako. Dalaw si Will. Ay nako, sige, bilang nagkakatuwaan tayo, marami pa tayong papasyalan sa pagbabalik ng Yan ang Morning! Kinikilabutan ako, parang may sabi. May nararamdaman po. Yan ang Morning! Good morning!
niyo naman kung gaano kayaman yung kultura natin dito sa bansa. Tsaka malalim yung kasbot. Ay, ito na pala yung friend ko. Hi, Sir Jeff. Yab, hi. Hello po. Hi, Bubay. Hi po, good morning. So, si Sir Jeff ang tourist officer dito sa Intramuros. Sir, paano niyo po i-describe yung pakiramdam na may ganito tayong alaala ni Rizal na naiwan dito? Napakalaking bagay talaga nung kasaysayan sa Pilipinas para mas maintindihan natin yung kultura natin bilang Pilipino. Dati ito yung military headquarters ng mga Kastila, tama ba? Military establishment siya ng Spanish, ng American at Japanese. Ano po mga nangyari dito, sir, ng panahon ng Kastila na yun? Well, ang Fort Santiago kasi particular kulungan siya. Na mga prisoners noon, mula no Spanish hanggang Japanese. So, maraming tinorture dito. Tinorture ho? Water cure, yung pinapainom na maraming tubig hanggang sa mapuno yung tiyan. So, Sir Jeff, gano'n na po siya katagal? Well, nauna rito yung kuta ni Ra Suliman. So, more than before 1571 pa yon. So, Wow. 400 years plus. Parang kayo, di ba, nung parang pumapasok tayo dyan kanina, parang nakakakilabot kung iisipin mo na dito nakulong si Rizal, dito siya naglakad papunta bago siya mabaril. Parang may kilabot factor, no? Parang going back in history, di ba? Yes, Mismo. oo. Sir Jeff, ano dito yung mga iba pang tourist spot nyo? Marami. Bilang first-timer sina Lovely at Will dito sa Intramuros, hinayaan muna namin silang gumala kasama ang Intramuros Tourism Officer na si Sir Jeff Yap. Will, ang ganda pala pumosing dito, no? Oo nga, no? Pwede ba pa-picture ako? Ganun! Nandito po tayo ngayon, syempre, sa Baluarte de San Diego Gardens at kasama pa rin po natin ang gwapo, matangkad, matipuno na si Sir Jeff. Tara na, Sir Jeff! Let's go! Go, guys. Hey, so Lovely and Will, welcome to Baluarte de San Diego Gardens. Yes. Bago siya tinawag na Baluarte de San Diego, yung pupuntahan natin ngayon ay tinatawag na Nuestra Señora de Quilla. Okay So siya ang isa sa mga oldest stone forts dito sa Intramuros. Wow. Ang Intramuros, bago siya tinawag na Intramuros, Maynila ang tawag sa kanya. So before we had the Metro Manila that we have now, the original Manila was Intramuros. Sir, sorry po, yung mga ganyan po ba, ginagamit po ba yan ng mga gera? Tama po ba? Ano Bombong ba to? po yan? Para saan ba yan? Actually, Bombomba ba yan? ano siya, panggiling siya ng bigas. It's a rice mill. So pangbukid dati- talaga yan. Yeah, so it's completely different from the other things that you're gonna see, like yung mga cannons, ganyan. So marami pang ganyang mga antique sa Intramuros. Yeah. Natural pa lahat ng mga dito, yung mga pader, did they reconstruct it over time? Kasi baka nasira. Well, particularly during the Second World War in 1945, for 1 month, Yeah. nasira ang Intramuros. Nagkaroon ng archaeological excavation dito noong 1980s at na-discover nila itong circular fort na tinatawag. Oh, nung 1980s. Wow! Kung hindi po dahil dito, hindi ko ito matutur. Ay, ang ganda! to ng, di ba, ng Rome, gladiators. Ano ba to? So, Sir Jeff, matanong ko lang po, dati po ba, ano po ba yung lugar na to? Dati siyang fort. So, isa siya sa mga, ibig sabihin ng fort, yung fortification na tagabantay nung particular area. Kasi itong lugar na ito ay nakaharap sa Manila Bay Okay. at dito sa Ermita ngayon. So, vulnerable yung area. So, anong ginagawa nila dito sa mga butas, sa mga dyan? Ano siya, barak siya ng sundalo, naging Wow. water cistern siya, lalagyan ng tubig, at storage ng ammunition. Ito, so Okay. storage lang. Hindi para sa mga tao, di ba? Just imagine na doble siya before, mas mataas. So nagkaroon lang na nasira siya ng British invasion, kaya unti-unti na siyang nangalahati na kumbaga. Just like any other guard, siya din yung isa sa mga nagbabantay dito sa Baluarte de San Diego. So, ibig sabihin po, talagang 24 hours siya nagbabantay dito? Hindi naman 24, siguro mga kalahati lang. 12 Matulugan hours lang talaga. naman. Pero Sir Jeff, kung sakali po ba after niya rito, syempre mga 8 hours lang siya rito, pwede ka bang magbantay sa akin sa bahay? Pwede. Ay, pwede pala eh.
In fairness, sa sagot mo, pwede ya. Ito daw. In fairness kay Kuya, oh. Sir Jeff, so nasa naman po tayo ngayong part ng Intramuros po? Nandito tayo ngayon sa Plaza San Luis, particularly dito sa Casa Manila Patio. So, tinayo to ng Intramuros Administration noong 1981 hanggang 1983. So, sino-showcase niya yung Spanish colonial na house. Okay. Yung araw na ideal na itinayo niya. So, ibig sabihin po, yung mga Spanish house before is ganyan po, puro bintana. Yeah, bahay na bato ang tawag dyan. Gawa sa bato yung ground floor, tapos yung upper floor naman ay gawa sa kahoy. Okay. Maraming salamat, Sir Jeff. Hindi. Thank you, Parang kinikilabutan ako. Huli ako eh. Dito sa Yanang Morning, sinadya talaga namin magpagabi. Dahil di ba ang sabi dito sa Intramuros, maraming mga kung ano-anong aliklik ang nakikita. Oh. Yanang Morning! Huli ako eh. Dito sa Yanang Morning, sinadya talaga namin magpagabi. Dahil di ba ang sabi dito sa Intramuros, maraming mga kung ano-anong aliklik ang nakikita. Oh! Oh! Totoo to, tao siya, ha? Dito sa Fort Santiago, minit namin ang paranormal expert na si Miss Jade Martin dahil may kakaiba daw siyang love story na ibabahagi sa amin na nangyari dito mismo sa Intramuros. Paano niyo po na-discover yung ganyang talent niyo sa paranormal? Bata pa lang ako. Memories naman natin nag-start when we're 3 years old. So kahit sa loob ng bahay, marami ako nakikitang weird. Before, kinoconsider ko as normal kasi hindi naman ako natatakot pag nakikita ko. Miss Jade, lagi po ba kayong bumibisita rito sa Intramuros? O? Every week, nandito ako kasi nagtutour guide ako dito sa place. And at the same time, I have a very strong attachment here na kahit walang tour, kahit walang sadya, pinupuntahan ko talaga yung place just to feel it. Explore it. Nakita mo daw dito yung past life mo. Wow, kwento mo naman. Ano yun? Bata pa lang ako, attracted na ako sa Intramuros eh. Attached na ako ever since. So recently naman, it was just this year when I decided na mag-conduct ng ghost walk. Ito mismo sa lugar ng Intramuros. Ghost walk. Ghost walk? Sino po si Scott sa Past life. Si Scott Daniel sa past life ko is a soldier na naging boyfriend ko daw sometime this 1958 according to my past life regression. And etong Intramuros, parang nagsiserve ito as baluarte naming dalawa kasi dito nabuo lahat eh. And at the same time, kaya ko ginagamit yung term na baluarte for us kasi yung wagas na pagmamahalan daw na nangyari between us is kasing tibay ng baluarte ng Intramuros. Eh, ano po nangyari after? Bottom line is, yung guy nagpakamatay dito somewhere sa Intramuros. Okay. Somewhere outside Fort Santiago. And I was able to capture a photo of him, a very clear one, dito mismo sa loob ng Fort Santiago. Alam mo, si Scott nandito, binibigyan kanyang flowers. No? Meron ako na-encounter na ghost na naglilingger sa Intramuros. Naisipan kong gayain yung mga kagrupo ko para mag-investigate sa Fort Santiago. Ako naisipan ko na pumunta dun sa harapan ng cross kung saan mass grave ng mga American soldiers during the World War II. Nag-capture ako ng picture using my phone. Nung in-upload ko siya sa Facebook, maraming nag-comment. Sinasabi may na-capture akong entity. Nagkaroon ng mga events sa buhay ko na nag-bother sa akin. Madalas ko siyang napapanaginipan in black and white. Nakikita ko nag-aabot ng bulaklak. In one of the dreams, naglalakad kami sa ibabaw ng mall. Ang sabi niya, ang pangalan niya is Lieutenant Scott Daniel. After ko mag-undergo ng past life regression, doon naglinaw lahat ng mga nag-gather kong research, mga information. At the same time, yung mga parang pakonti-konting memories na bumabalik sa isip ko na parang deja vu. Ang nakita ko sa past life regression ko na year is 1958. And I was Emiliana then, isa akong singer sa isang club somewhere in Intramuros. We became acquainted until nagkaroon ng romance between us. So what happened after that is,
parang nawala siya ng matagal. Hinihintay ko siyang dumating, magpakita uli. It was so sudden that he disappeared. Ang last scene, nagkakagulo daw sa isang puno sa labas ng Fort Santiago. It turns out, may nagbikting guy, which is Scott. So yun yung nakita ko sa past life regression ko. Ay naku, may surprise si Madam Baby. Kala niyo, tapos na. Yan ng morning! Oo, bakit? Sobrang na-Tom Jones ako sa mga ginawa natin Nagutom sa ba Intramuros. kayo? Oo, sobra. Eh, huwag kayong mag-alala. Alam ko naman na dadating talaga kayo sa point na magugutom kayo. Siyempre, hindi ko kayo pababayaan. Kaya nga, dito kayo dinala sa Jay's Restaurant. Yung sizzling nila dito, sobrang perfect daw. Pumayag. Well, konting lakad pa. Oh, ayan o, para sa inyo. Agad-agad naman. Tumasas. Pwede ko pa naman kayo pabayaan. At syempre, nandito yung may-ari ng restaurant, si Miss Baby Barameda. Hello po! Hi! Hi! Good morning po. Upo po kayo. Minabalitaan po ako na ang special treatment niyo daw po sa mga gustong kumain dito. Parang nag-ronda po kayo, umiikot kayo, kumuha kayo ng pasahero para kumain po dito sa restaurant ninyo. Yeah, we have shuttles here. We pick up the most of our customers kasi are students from the schools around Intramuros. So we will pick them up from their respective schools and then bring them here. And then after dining, we will bring them back to their schools. Eh, ano naman po yung pinaka-best seller niyo po dito? Ang pinaka-ano namin talaga, pork sisig. Sige nga, tikman natin yung sisig. Ay, eto po, alam mo mas mabuti pa, tikman na natin to lahat. Tapos sabihin natin kung ano yung pinaka-nagustuhan ninyo. Ang dami-dami. O, kain na! Welcome on. Eto po, ano po ito? Ayan naman siya, longganisa yan. Longganisa. Skinless longganisa. Pwedeng ng ganisa nila. Ito po ay... Tapa? Masarap to ha. Magkano naman po per serving, ma'am? Actually, combo namin, 135 under rice with free iced tea. Free iced tea pa. May inumin na. Dito, for the students pala, it's only 90 pesos. Wow. So 90 pesos, may kanin na may ulam pa, may drinks pa po. Yes, under rice yun ha. Ay. Natikman niyo na ba lahat? Sarap. Anong pinaka-favorite niyo? Anong gustuhan niyo? Sisig talaga, ma'am. Sisig. Grabe. Kayo po, ito, ano po yung pinaka-favorite niyo? Ako bangus. Ah, ito. O, tikman niyo yung bangus. Try this bangus. Talaga yan. Tsaka gusto ko talaga yung manok. Yan yung baka. Tikor Yung siya, tikor nagsusupply siya. sa amin ng bangus sa Cabanatuan, Pangasinan. Pangasinan po. Bill and Lovelyn, paano niyo i-describe itong tour natin? Maganda talaga, makita lahat ng mga lugar na history and all these, kasi I haven't really seen that much of it, and it's cool that nandito lang talaga mismo sa Manila. Articulate artwork, yung mga pintura sa yung church, yung pinaka-luma church sa buong Pilipinas, grabe. So, it's good to get a little history check kasi dapat, we should know a little more about our history dito sa Pilipinas. Tsaka katulad ko po na laking Mindanao, probinsya, itong Intramuros, naririnig na to o pinag-uusapan na talaga to sa libro, nasa may mga Intramuros. Kaya po ngayon, talagang soon may kukwento na ako pag umuwi ako doon, lalo na yung mga kababata ko na hindi nakapunta rito. So, Wow, di ba? Ikaw, BFF. Siyempre, masasabi ko dito sa adventure natin to BFF, sobrang fun kasi hindi siya the usual na binabasa mo lang sa libro, sa internet, di ba? Na-experience mo pa siya. At the same time, nakakapag-enjoy ka ba dun sa mga bagong experiences kagaya na lamang nung ating ginawa natin, yung bamboo bike. Di ba? Ang saya. Tapos matututo tayo sa ating kasaysayan. So, ang sarap balikan yung nakaraan, di ba? Na ganito. O yun, siguro yun yung pinakamasarap na parte dito sa tour na to, na binabalikan natin yung nakaraan natin. Kasi kung aalalahanin mo kung anong nangyari from the past, parang lalo ka mabubuhayin at dapat alagaan mo. At swerte natin kasi ilang years na to, pero hanggang ngayon nandyan pa para makita natin. So, kahit wala tayong nangyari yung mga panahon na yan, at least nababalikan natin dito sa lugar na to. Tama. Nakakain pa tayo ng sizzling. Oo. At sige, kain pa tayo. Thank you, Ma'am Baby. In addition, meron din kaming niluto sa inyo na especially cooked for you talaga? talaga. Ano po yun? Andun. Ay, naku, may surprise si Madam Baby. Ah, kala nyo, tapos na.
Sobra naman, Ma'am Baby. Hipon. Hipon. Hindi yan kasali sa binibenta namin. Ha? Opo. Niluto lang talaga namin yan dahil nagawin tayo. Binigay lang para sa atin. Ay, ano Yeah. naman po ito? Ito naman, mixado with mashed potato. Mechado with mechado mashed with mashed potato. potato. Tikman natin. O, BFF. Kunin mo yung dessert. May pa-dessert Ay, pa ano tayo ko, dessert. Mo ng Ayan na. Ano po yung dessert na Yung tamis na yan? banana. Ay, sa gugulaman. O, eto Nakita na. mo ako O, dun sa try banana. natin to. Kailangan ko to kasi pag Potassium, di ba? Sarap! Ako magaling po siya magsalita ng Becky. Pero alam niyo ako sobrang happy ako dahil nagkaroon talaga ako ng maraming idea at alam mo, nag-flashback lahat ng mga pinag-aralan natin, hindi ba? So ako, sobrang tuntua ako na nalaman ang kasaysayan at kultura natin dito sa bansa natin. Correct, BFF. Bukod dyan, syempre, thankful ako dahil nabuksan ulit yung third eye ko. Ayan. Ang dami-dami ko nakikita lately, ha? Okay. Pero ang pinaka-the best yung experience today. O, diba? Kaya mga kapuso, magkita-kita ulit tayo dito lang sa pinakamasayang umaga na palagi niyo pinapanood ang Yana Morning!